kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras sa buong kapuluan, 6 na minuto na makalipas ang alas 4. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas, sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Ay, Biyernes tayo ngayon. Ikalabing-pito ng Oktubre 2025. Sa ulo ng ating mga balita, Public Works Secretary Vince Dizon hinamon si Congressman Libiste na pangalanan kung sino sa kanyang team ang sinasabing may koneksyon sa mga kontraktor. DPWH nagbanta mag-asawang Diskaya kakasuhan ng walang piyansa kung hindi makikipagtulungan sa investigasyon. Senator Bongo, itinangging kilala ang mga Diskaya pumalag sa pagkakasangkot sa kanya sa flood control scandal para pagtakpan lamang ang tunay na mastermind. 13 luxury cars sa mga Diskaya ipasusubasta na ng ICI. 3 pasahero arestado sa pang-hold up ng isang taxi driver sa Quezon City. At LPA na nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility, naging tropical depression Ramil. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, naging tropical depression Ramil na ang sama ng panahon o LPA na huling namataan sa silangan ng southeastern Luzon. Si Ramil ang ikatlong bagyo ngayong Oktubre at ika-18 naman ngayong 2025. Bago naging bagyo, huli itong namataan ng Pag-asa sa layong 1,060 kilometro, silangan ng southeastern Luzon habang kumikilos pa westward. Batay sa forecast ng Pag-asa, gagalaw ito ng pa-west-northwestward kung saan tatahakin ito ang Isabela at Cagayan area. Isa pa sa nakikitang senaryo ng Pag-asa, kikilos ito pa southwestward kung saan tatahakin ito ang Bicol region at mag-west-northwestward patungong Isabela o Aurora area. Posible itong maglandfall sa Sabado ng gabi o Linggo ng umaga bago tawirin ang Ilocos Region palabas na ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, wala pa itong epekto sa bansa. Ngunit ang easterlies ang magdadala ng mga pagulan sa Luzon at Visayas. Kabilang sa mga lugar na apektado ng easterlies ay ang mga sumusunod: ang mainland Cagayan, Isabela, Aurora, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Metro Manila, Quezon, Rizal, Bicol Region, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan, Capiz at Eastern Visayas. Pinakamaraming naitalang casualty sakali mang tumama ang o may tatalang casualty kapag tumama ang biguan sa Metro Manila ay mula sa hanay ng informal settler families. Deklarasyon ito ni Interior and Local Government Secretary Junbe Cremulya sa harap ng magkakasunod na paglindol na tumama sa iba't ibang bahagi ng bansa. Paliwanag ni Cremulya, bagamat konkreto ang mga bahay ng ilang mga informal settlers, karamihan naman sa mga ito ay walang building permit. Kaugnay nito, maglalabas ang kautusan ng DILG para magsagawa ng inspeksyon ng mga lokal na pamahalaan sa mga lugar kung saan marami ang informal settlers. Kasi hindi sila walang building permit sa mga yan. So, inspect ng mga local government units yung mga kung anong structural integrity ng mga units. Diba dyan makikita nyo 5 stories, 6 stories. Sabi natin na lang kung ano ang structural integrity. Anong plans in place for them? Well, we're gonna give a memorandum circular na sabi nila kung ano yung integrity.
Paano po yung paano yung response nila? Kasi sir, yun na yung mga structures Ayun ang pag-aaralan ng mga local government units. Sila ang may bahala dyan. How safe is my house? Yan po isang app na po pwede ho ninyong i-download para i-check ho ninyo kung inyong bahay ba ay ligtas kung sakasakaling tumama ang Damiguan, lalong-lalo na po sa Metro Manila. Nahirapang makahinga ang ilang estudyante ng Tipas National High School sa Taguig City sa kasagsagan ng isinagawang earthquake at fire drill sa paaralan kahapon. Sa post ng Taguig.com Facebook page, sinabi ni Fire Brigade Volunteer Herbin Estacio, nakalanghap ng powder mula sa fire extinguisher na ginamit sa pagsasanay ang mga estudyanteng nahirapang huminga. Ilan naman ng ulat ang nagsasabing dahil daw ito sa usok nalalanghap mula sa apoy mula sa isinagawang fire drill. Agad binigyan ng paunang lunas ang mga estudyanteng nakaranas ng hirap sa paghinga habang patuloy pang investigasyon sa tunay na sanhi ng kanilang mga naranasan habang ginagawa ang earthquake drill. Arestado naman ang 3 holdupper ng isang taxi driver matapos nilang saksakin at kunin ang kita ng biktima sa pamamasada. Kinilala ang mga walang magawang suspect na sina Moljani, Jaime at Asbi, sinampahan ng reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office. Ayon sa QCPD Director na si Colonel Randy Glenn Silverio, lumabas sa kanilang investigasyon na sumakay ang 3 holdupper sa taxi sa Cloverleaf West Service Road, nagpahatid sa barangay Balingasa. Habang nasa biyahe, tinutukan ng patalim ng isa sa mga suspect ang driver at nagdeklara ng hold-up. Nang pumalag ang biktima, sinaksak siya ng isa sa mga suspect sa kinuha ang kanyang kinita na 3,300. Sa kabila naman ang tinamong sugat mula sa saksak na gawa pang makatunon mula sa kanyang sasakyan ng driver at humingi ito ng saklolo sa nagpapatrol ng mga pulis. Dito na hinabol at naaresto ang mga suspect sa ilalim ng tulay ng barangay Unang Sigaw sa naturang lungsod. Mga tamad, kaya walang ginawa kundi gumawa ng perwisyo sa kanilang kapwa. Yung magdamag na namamasada, yan ang kanilang napagdiskitahang hold-upin. Mga tamad yan. Kasi kung hindi tamad yan, hindi mang-hold up yan. Tinutugis na ng mga otoridad ang isang magsasaka na naksak naman ng aso sa barangay Vista Hermosa, Macalelon, Quezon. Nairita daw ang suspect na nooy nakainom ng alak nang tahulan siya ng ng isang alagang aso na si Tanggol. Agad dumampot ito ng basag na bote at saka pinagsasaksak ang aso ng 4 na beses sa may parting tiyan. Mabilis na nakatakas ang suspect at maharap ngayon sa kasong paglabag sa Animal Welfare Act of 1998. Pinapatan naman ng Lunes ang aso at ngayon ay nakaka-recover na. Ipatutupad na sa buong bansa ang 911 emergency hotline sa susunod na 6 na buwan. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John B. Cremulya, layunin itong maging unified ang paggamit ng 911 hotline sa lahat ng mga lokal na pamahalaan at sa Bureau of Fire Protection. Sa pamamagitan ng nito ay magiging maayos at mabilis na ang koordinasyon sa emergency response, lalo na sa ngayon, 37 LGU na gumagamit ng kanya-kanyang emergency hotline. Ibinida naman ni Cremulya na magandang naging implementasyon ng 911 system sa mga lugar na saklaw ng unang phase nito. Ngunit kailangan pa niya ang karagdagang ambulansya at mga kagamitan para sa mas mahusay na emergency response. Eventually, in the next 6 months, it will be in the entire country, and we hope for a better response rate. But the response rate has been very good. Our biggest problem is the lack of ambulances in the local government units, and we have a program for that already with the remaining monies we have left in the department. But we are encouraging the local governments on a one-on-one basis, buy one, take one. If you buy 1 unit, we will give you 1 unit. So it will double the capacity of the local governments to respond. Maganda yun ha, buy one take one ha. O bilhin na kayo para madagdagan yung mga fire truck ha. Tiniyak naman ni DILG Secretary John B. Cremulya na magiging dialect-friendly ang mga operator ng 911 emergency hotline para mas mapadali ang komunikasyon sa panahon ng emergency. Ayon kay Cremulya, magkakaroon ng regional operation centers ang 911 upang masigurong marunong ng lokal na wika ang mga sasagot sa tawag.
Higit pa ng kalihim, mas madaling makapagpaliwanag ang mga residente sa sarili nilang dialekto, kaya't mas mabilis ding mauunawaan ng mga operator ang uri ng tulong na kinakailangan sa pagresponde. So in case of an emergency, if you're in Pampanga, they will answer in Kapampangan. If you're in Iloilo, they'll answer in Ilonggo, in Cebu, Bisaya. Same with the Davao region. Because we feel that in times of emergency, they can best explain themselves in their thinking voice rather than forcing themselves to speak Tagalog or forcing themselves to speak English. Hence the need for regional centers for the 911. Maganda yan ha, para magkasinabta na ito ba? Kasi unyag ba, mangkot mga ano? Mayara pispis. Mayara pispis nga nalumpat ha. Yung pala may ibon tumatalon lang. Pero seryoso ha, dapat ito talaga nagkakaintindihan yung operator at saka yung tumatawag. Binigyan din ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang agarang pangangailangan na gawing digital na ang proseso sa kawanihan ng adwana o Bureau of Customs. Tiwala ang Customs Commissioner na ito ang number one solution upang malabanan ang smuggling at korupsyon. Sa kanyang talumpati sa Supply Chain Security Management Summit 2025, iginiit ni Nepomuceno ang malaking papel ng Bureau of Customs sa pagsusulong ng kalakalan at pagpapatibay ng seguridad ng supply chain. Punto nito, bilang Bureau of Customs ang pangunahing daanan ng pagpasok at paglabas ng mga kalakal, mahalagang ginagampanan nito ang buong supply chain ng episyente sa pamamagitan nga ng teknolohiya. Tinawag din ni Nepomuceno bilang national threat ang smuggling na may matinding epekto sa industriya, mga manggagawa, mamimili at sa mga lehitimong negosyo. Upang matugunan nito, inilatag ni Nepomuceno ang mahakbang para gawing fully digital na ang mga proseso ng import-entry submission, assessment at release process. Kabilang sa mga ito ang pagpapalawak ng paggamit ng scanning technologies, CCTV monitoring at surveillance system. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Mga misis, ay may araw si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ng amoy araw at amoy pawis gamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter, pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagang tunog. 6,000 na ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ano yan? Dalawang items yung nahanap natin ha. Yung isang item ay napakahalaga pagdating ho sa komunikasyon. Ayan ha. Yung pangalawang item, actually hindi ho ito masyadong gamit sa mga bahay. Pero katulad ng ating tunog master na si Mabel Aribe, meron siya nito. Oo, yayamanin. Basta pareho silang may gumagamit ng kuryente ha. Kaya ang inyo pong mga sagot ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagdetext, empty space, name slash, address slash, contact number slash at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Magandang umaga, Pilipinas! Isasagawa naman ngayong araw ang oath-taking ng mga newly conferred and upgraded career scientists ng Department of Science and Technology, National Academy of Science and Technology sa Quezon City. Congratulations! Sa seremonya, kikilalanin ang mga bagong batch ng mga career scientists. Kabilang sa mga paparangalan ay mula sa iba't ibang dibisyon ng agham at ito ay ang mga sumusunod. Sa larangan ng Health Sciences, si Dr. Eva Guyena ng DOST FNRI. Engineering Sciences and Technology Division, Dr. Jason Rogelio ng DOST MIRDC, Dr. Persia Ada Diero ng DOST ITDI at si Dr. Rolando Pareño ng DOST ITDI. Mathematical and Physical Science Division, Dr. Hannah Bardolasa ng UPD NIP.
at saka si Dr. Joseph Basconilio ng Pag-asa. Congratulations! Congratulations kay Dr. Joseph Basconilio. Dr. Joel Rivadeneira ng UPLB. Dr. Erlinda Ronda ng UP Diliman, NISMED. Para naman sa Agricultural Sciences Division, Dr. Emmy Balyad ng BIPAR, Dr. Orlando Calietas ng DA Calabarzon, Engineer Edgar Flores ng PhilMec, Miss Roan Garduse ng UPLB, Dr. Mary Nia Santos ng FPR o NFRDI, at saka si Dr. Lilian Villamor ng Philippine Carabao Center. Bukod sa panunumpa ng mga bagong career scientists, bibigyan parangal din sa seremonya ang mga natatanging siyentipikong nakamit ang promosyon sa pamamagitan ng Scientific Career System bilang pagkilala sa kanilang ambag sa pagpapalago ng agham at teknolohiya sa bansa. Maganda umaga, Pilipinas! Congratulations sa ating mga bagong career scientists. Ay mga mamis po, pwede ho tayong mag-laundry day today, ha? Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa, all you need is pride. Ba't bang pahirapan ang self-con sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi mantsa based on test chocolate, mud and sample and cotton. Gawa po ito ng ACS. 22 makalipas ang alas 4, P-Box nagsagawa naman ng field assessment sa Manay, Davao Oriental matapos ang naganap na double earthquake. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag mo, Jun. Mayong buntag usab ko yung Angel. Nagsagawa ng field assessment ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PhilBox noong nakarang araw matapos ang malakas na dalawang magkasunod na earthquake na tumama sa karagatan ng bahagi ng Manay, Davao Oriental noong Oktubre 10, 2025. Sa sinagawang inspeksyon ng ahensya ng Barangay Taukanga, natuklasan ang mga bitak sa lupa na nakaapekto sa humigit kumulang 10 bahay. Sinusuri ngayon ng PhilBox sa field team ang lawak ng pinsala at ang posibilidad na paggalaw ng lupa sa lugar. Ayon sa ahensya, ang mga bitak na ito ay maaaring senyales ng ground displacement na posibleng lumala kapag may malakas na aftershocks o matinding pagulan na maaaring magdulot ng pagguho o pag-unstable ng lupa. Kaya't hindi paligtas tirahan ang mga apektadong lugar. Samantala sa isinagawang pagsusuri sa Diumabuk Lake, natukoy ng PhilBox na nanatiling matatag ang lugar, subalit pinayuhan ang mga residente na manatiling mapagbatiyag sa biglaang pagbabago ng antas ng tubig tuwing may aftershock. Patuloy namang minomonitor ng PhilBox ang aktibidad ng lindol at inaanalisa ang mga nakalap na datos upang mapabuti pa ang pagtataya ng mga panganib sa lindol sa lalawigan ng Davao Oriental. Ito si Jun Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jun Soter. May buntag. May buntag sa matik paminaw nato diyan sa Kidapawan, diyan sa Digos. May aga sa mga kuturan na sa President Rojas, ha? Halos isang dekada nang nakalilipas nang dumating tayo na may payak na boot at munting pag-asa. Ngayon, ang iminasyong Pilipino ay nasa sentro ng pinakamalaking book fair sa buong mundo. Yan po ay mga salitang binitiwan po ni Senator Loren Legarda. At ang tono niya para sa makasaysayang papel ng Pilipinas bilang guest of honor sa pagbubukas ng Philippine stand sa Frankfurt Book Fair 2025. Ang kanyang mensahe ay nagsilbing malalim na pagdinilay sa paglalakbay ng panitikan ng bansa mula sa unang pag-asa hanggang sa pandaigdigang presensya. Si Legarda ang siyang tagapagtaguyod at pangunahing na tagapamahala ng proyektong ito ay nagbigay pugay sa mga manunulat, mga tagapaglathala, mga tagasalin o yung mga translator, taga-disenyo at mga manggagawang pangkultura na sama-samang bumuo ng Philippine Stand. Ilan sa mga aklat na sinulat at sinuportahan sa ilalim ng inisyatibong ito ni Senator Legarda ay tampok nga sa Philippine Stand dyan po sa Frankfurt. Ipinapakita ng mga pamagata ng mga ito ang matatag na paninindigan ng senadora sa pangangalaga ng kultura, inklusibong pagkikwento. Kabilang sa mga aklat na itinanghal ay Hunting for Artifacts, Cordillera Heritage, Journey to Climate Resilience at Himig-Himbing, Lemlunay. Magaling, ano? Basahin nyo na lang, ha?
Baka mayroong online version ito. Binigyan din ni Legarda na ang iminasyong Pilipino sa pamamagitan ng aklat na ito ay hindi limitado sa genre o heograpiya. Kasama rin sa naging mensahe niya ang paalala na manatiling mulat sa mga labas na o ang mga nasa labas na pagdiriwang. Sa pagtatapos, gamit ang linya mula sa pambansang awit, pinagtibay ni Senator Legarda ang simbolikong kapangyarihan ng Philippine Stand, ang kislap ng watamot mo'y tagumpay na nagniningning. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Halifax, Canada. Magandang umaga po sa mga suki natin dyan sa New Jersey. At magandang umaga po sa mga suki natin siyempre sa Las Vegas, Nevada. Ma'am Evan Lang, good morning. 2,500 na mga bata sa Tacloban tinututukan ang feeding program ng pamahalaan. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32. Jimmy, maupay nga aga. Nasa 2,500 na mga bata sa lungsod ng Tacloban tinutukan ng feeding program ng gobyerno. Ayon sa City Social Welfare Development Office Head Chuna Bahin, kaugnay ito, ang DSWD Regional Office 8 nagbigay ng karagdagan supplies sa Tacloban CSWDO para sa pagpatuloy ng supplemental feeding program ng mga bata. Ito ang mga bata na ka-enroll sa Early Childhood Care at Development na mga beneficiaryo ng programa para sa taong ito. Sa pag-facilitate ng mga daycare workers sa 57 na daycare center sa Tacloban, katuwang dito ang mga magulang na nagiging matagumpay ang programa para mapabuti ang nutrisyon at kalusugan ng mga bata edad 3 anyos hanggang 4 anyos. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dengan salamat Jimmy. Samantala, karambola ng 5 sasakyan sa Baguio City. Naku, 8 individual ang sugatan. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 ay Bagdabigat. Romy. 8 katao ang nasugatan sa karambola ng 5 sasakyan sa Ligarda Road dito sa lungsod kahapon ng umaga. Ayon sa Baguio City Emergency Medical Services, 7 pasyente ang sinugod sa paggamutan samantalang ang isa ay pinawi matapos malapatan ng lunas ang tinamo nitong sugat. Batay sa investigation report mula sa Traffic Enforcement Unit ng Baguio City Police Office, kasalukuyan tinatahak ng driver ng isang Toyota Previa ang kalsada ng aksidente nitong salpukin ang konkretong pader ng isang hotel sa lugar. Sa halip na tumigil, nagtuloy-tuloy na dumiretso ang sasakyan at binangga ang isang motorsiklo na sanhi na pagkasugat ng driver, ang nakaangkas at isang pedestrian na nahagip ng motorsiklo. Ang Toyota Previa ay tuluyang sumalpok sa isang Toyota Innova sa harap nito na sanhi ng pagkapinsala ng 2 sakyan sa harapan at likuran naman ng Innova. At dahil sa impact na puwersa, ang Innova na tama ng isa pang Toyota Hilux sa harap na sumalpok din sa isang Tamaraw ETX. Pareho nagtamo ng pinsala ang 2 sasakyan sa harapan at likurang bahagi. Tuloy tumigil ang Toyota Previa matapos bumangga sa pader ng parking entrance sa isang restaurant na nagdulot ng mas malalang pinsala sa sasakyan. Nagresponde ang mga personnel ng Baguio City Emergency Medical Services sa pinangyarihan ng sakuna at isinugod sa paggamutan ang mga sugatang individual para magamot. Ito sa RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Juste Gina. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:30. Ano bang breakfast nyo? Dapat merong itlog, ha? Ano tawag doon? Scrambled na may itlog na may sibuyas at saka kamatis. Okay, yung mas maganda, nilagang itlog. Alam ba ninyo, sa isang bagong pag-aaral, nagpakita na ang pagkain pala ng higit sa isang itlog kada linggo ay maaaring makabawa sa panganib ng pagkakasakit ng Alzheimer's na hanggang 47%. Bakita nyo? Ayon ho sa mga dalubhasa, dahil ito sa bitaminang nakukuha sa itlog na mayaman sa choline at antioxidants na nakatutulong sa kalusugan ng utak at maaaring makapagpabagal sa pag-urong ng cognitive function na nauugnay naman sa Alzheimer's disease. Gayunman, paglilinaw ng eksperto, mahalaga pa rin ang balanseng pagkain, regular na pag-ehersisyo
at tamang tulog upang manatiling malusog ang utak, mabawasan ang panganib ng neurodegenerative diseases. Ayan ha. Kaya ugalain, mura lang naman ang itlog eh. Ay ba? O, isabay natin ho sa iba pang mga ulam natin ha. Lalong-lalo na po yung mga medyo hirap ng kumain ng karne ha. Dito na ho tayo sa itlog ha. Kaninong itlog? Depende ho, di ba? Itlog na pula, galing sa pato o itik, di ba? Sarap din yan, ha? Pero pinakamaganda ho, itlog ng manok, ha? Kasi mas marurat, mas marami kang malulutong putahe, ha? Yan, o. Kaya kami dito, araw-araw mula kay Kadyot, meron kaming supply ng itlog, eh. Alam, parang overpriced naman yung itlog ni Kadyot. Binanatan ba si Kadyot? Ay, nako. Oy, bukas na ngayong araw ang SM City La Union. Magandang umaga sa mga taga La Union, ha? Lalong-lalo na mga taga San Fernando. San Fernando City, dyan po sa LU. Ito na ika-89th branch ng SM sa Pilipinas at ang sukat ito ay 51,000 square meters. Malaki ha. Matatagpuan ito sa Diversion Road sa Barangay Biday sa may San Fernando City. Naku, malapit lang ito sa mga surfing area, no ha? Oo. At ayon kay SM Prime President Jeffrey Lim, ito ang pangsyam nilang mall sa Northern Luzon, magsisilbing landmark para sa mga residente at mga turista. Bilang pagkilala din sa La Union na surfing capital ng rehiyon, tampok sa SM City La Union ang Sandbox na may sukat na 1,348 square meter. Idinisenyo ito para sa mga sports tournament, mini concert, yoga, zumba at iba pang aktibidad. Bukod dito, may iba't ibang mga restaurant at pamilihan sa loob din ng SM. Ayan, congratulations SM sa inyong 89th branch ng SM Mall sa buong Pilipinas. At yan din po sa loob ng SM La Union, SMLU, kung tawagin nga nila. Nagbukas naman si Dr. Jessica D. ng ika-200 branch ng Ideal Vision. Congratulations Congratulations kay Dr. Jessica D. at ng sa buong Ideal Vision family sa inyong ika-200 branch dyan sa SMLU. Ayan mukhang may mga promo sila doon kaya samantalain ho ninyo habang ito po ay kabubukas pa lang. So marami hong mga promo na ino-offer po sa mga gustong maging 2020 ideal ang kanilang vision. Maganda umaga, Pilipinas! 15 gramo ng shabu na kumpiska naman sa bahay ng binatang mangingisda sa Bulinaw, Pangasinan. Arestado rin ang suspect. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan, itsikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos sa kabusan ko yang Angel. Nasa kustodiya ngayon ng Bulinaw Police Station ng isang mangingisdang binata na sa hustong gulang at residente ng Barangay Istansa, Bulinaw, Pangasinan matapos itong arestuhin ng makumpisya sa bahay niya ang 15 gramo ng hinihinalang shabu na may street drug price na 102,000 pesos. Batay sa ulat ni Bulinaw OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Radino Billy, kahapon ng umagi nagsilbi ang kanyang mga tauhan ng search warrant na pinalabas ng Executive Judge ng First Judicial Region Alamino City sa bahay ng suspek kung saan inatagpuan ng mga illegal na droga. Inaresto ang suspek na ngayon nasa kustodiya ng Bulinaw Police Station at naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aris 30, taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Maganda umaga, Pilipinas! 35, makalipas ang alas 4, pinuri naman ng Department of Finance ang Philippine Amusement and Gaming Corporation dahil sa nakapag-remit ito ng 12.7 billion pesos sa National Treasury nitong nakalipas na taon. At dahil dyan, ang PAGCOR po ay pangatlo sa may pinakamalaking remittance sa mga ahensya ng pamahalaan. Tinanggap ng PAGCOR ang Certificate of Recognition sa ginanap na 2025 GOCC Day sa Malacanang.
Nangunguna sa listahan ng mga GOCC na may pinakamalaking remittance sa nitong nakaraang taon ay ang Land Bank of the Philippines na may 33.5 billion pesos. Sinusundan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na may 18.9 billion pesos. At ang pangatlo nga ay ang PAGCOR. Sa kabuuang 12.7 billion pesos na remittance ng PAGCOR, 8.45 billion pesos dito ay mula sa mandatory na 50% share mula sa net income ng ahensya. Ayon naman kay Chairman Alejandro Tenco ng PAGCOR, mananatiling katuwang ng Department of Finance ang kanilang ahensya sa pagpapatatag ng pananalapi ng bansa at pagsuporta sa mga programang makatutulong sa mga mamamayan. Nanguna sa naturang parangal si Finance Secretary Ralph Recto at pinasalamatan ito hindi lamang po ang PAGCOR kundi ang iba pang mga GOCC sa kanilang mga ambag upang tumatag ang ating pondo. Inaasahan naman ng Department of Transportation na hindi bababa sa 4 na grupo ang sasali sa bidding para sa 229 billion pesos na kontrata para sa operasyon at maintenance ng North-South Commuter Railway. Sa kabila ito ng pangamba ng kawalan ng kumpiyansa ng mga investors sa pamumuhunan sa bansa sa harap ng investigasyon kaugnay ng flood control scandal at ulat ng malawakang korupsyon sa Pilipinas. Target na ilabas ng DOTR ang bidding documents para naman sa Public-Private Partnership Contract kaugnay ng nasabing proyekto sa huling linggo ng Oktubre. Ayon kay Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, nakonsulta na ng ahensya ang transaction advisor ng Asian Development Bank kaugnay nito at isinasapinal na ang schedule para sa bidding. Inaasahang bubuin naman ng mga Pilipino at foreign investor ang mga sasali sa bidding kasunod ng isinagawang roadshow sa Singapore, Paris, Tokyo at Maynila upang hikayatin ang mga investor. Maganda umaga, Pilipinas! Up to Regional Most Wanted Person sa kasong panggagahasa ng menor de edad, arestado naman sa Limay, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Arestado ng mga tauhan ng Bataan Police Provincial Office ang top 2 Regional Most Wanted Person na may kasong qualified rape sa isang minor de edad sa Barangay St. Francis 2, Limay, Bataan, alas 3 ng hapon kahapon. Sa ikinasang operasyon ng Limay Municipal Police Station, Bataan CADG Cyber Patrol Unit, Regional Intelligence Division 3, Bataan PIU at 2nd PMFC na aresto ang 35 anyos na suspect sa bisa ito ng warrant of arrest na walang piyansa. Ayon dito kay Colonel Marte Salvadora, patunay ang operasyon sa determinasyon ng Bataan PNP na tugisin ang mga pangunahing wanted person, lalo na yung may kasong may kinalaman sa karahasan laban sa kababaihan at kabataan. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paaba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Maganda umaga, Pilipinas! 39 makalipas ang alas 4. Ano man po ang lakad natin ngayong araw na ito? Magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang inyong mga kamay dahil meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona, for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Army officials sa Northern Samar tiniyak na hindi maapektuhan ang kanilang kampanya laban sa insurgency at panghihikayat sa mga NPA na sumuko ng dahil lamang sa isyu ng corruption. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH34. Jane, good morning. Tiniyak naman ang AFP Northern Samar na hindi maapektuhan ang kanilang kampanya laban sa insurgency sa paghihikayat sa mga natitira pang miyembro ng New People's Army ng pagsusurrender o pagbabalik pamahalaan o pagbabalik gobyerno sa nangyayaring isyu ng korupsyon ngayon sa bansa. Matatandaan na isa sa dahilan ng paghihikayat sa mga NPA upang matulungan sa pagbabagong buhay at ipaunawa na tumutulong ang gobyerno.
Ayon naman sa pahayag ni Author Brigade Commander Colonel Pangatungan, national issue ang kinakaharap na issue ng korupsyon, ngunit ang kinakaharap naman nitong mga NPA ay issue ng kanilang pang-araw-araw katulad ng kabuhayan. Paliwanag pa ng opisyal, ang paghihikayat na maging NPA ay hindi naman dahil sa propaganda ng national level, ngunit propaganda mula sa baba o sa lokal kung saan hindi na ibibigay ang oportunidad na para sa kanila, katulad na lamang daw ng issue sa lupa ng mga magsasaka. Sa kasalukuyan ay tuloy-tuloy pa rin ang kampanya ng EFP laban sa insurgency sa pamamagitan ng paghihikayat pa sa mga natitira pang miyembro ng New People's Army sa lalawigan ng Northern Samar. Tiniyak na nasabing opisyal na walang kinalaman o hindi maapektuhan ang kanilang kampanya sa nangyayaring issue ngayon sa national o issue ng korupsyon. I think hindi, sabihin ko, hindi kasi national issue yan. While may issue na ganyan, yung mga tao naman, ang issue kasi ng tao sa baba, malapit sa sikmura. Ibig sabihin yung opportunities nila. Hindi man ito sila nakumbinsi na mag-impi dahil nung unang panahon ganito, malayo yung national level. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jane Galit Bantayan. Maganda umaga, Pilipinas! 42 na makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Nangabang ultabayo? Nasabi ho ng mga dalubhasa, mas maganda i-take natin. Isang oras bago matulog, mga 2 kapsula. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis-strain plasma. Ito po'y dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi mga testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. At lumalabas nga po sa pag-aaral ang potency ho ng ultabayo. Ang bawat kapsula ho ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis-strain plasma. Kaya po napaka-epektibo ho nito na pagganahin po ang ating PDC, yung plasmacytoid dendritic cell o commander ang ating immune system kapag ito po ay pumasok na sa ating sistema. Yan po ang responsable kung bakit napapanumbalik ang immunity ng ating katawan para doon ho sa mga nagtitake ho ng ultabayo. Nakakatulong din po ang ultabayo para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, magandang gising. May panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang ho yan sa mga benepisyo ho ng ultabayo. Baka ho may mga katanungan pa ho kayo, lalong-lalo na yung mga senior citizen dyan na may mga maintenance medicine nag-aalala kung pwede ba nilang isabay ang ultabayo. Abay, makipag-ugnayan ho kayo sa ating pong mga dalubhasa. Pwede kayong mag-text sa 0931-033-2871 para ho kayo magabayan. Ulitin natin, 0931-033-2871. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. At ito pang magandang balita kapag bumili ka nga ng isang box ng ultabayo postbiotic, yung 30 capsules sa alinmang Mercury Drug store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026. Per DOH, FDA, CFRR Permit Number 0981 Series of 2025. Ang mahalagang paalala, ang ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Bumuelta si dating Bangko Sentral ng Pilipinas Investor Relations Head Cora Guidote sa Malacanang matapos itong tawaging fake news ang mangulat hinggil sa matinding pagbagsak ng stock market sa bansa. Sa isang Facebook post, sinabi ni Guidote na nalugi ng hanggang 5 trillion pesos ang market capitalization ng Philippine Stock Exchange Index o P6 noong mula Setyembre ng 2024 hanggang Oktubre ng taong kasalukuyan. 3.6 trillion naman mula Pebrero hanggang Oktubre ngayong taon. Sinabi pa niya na kahit binabanggit pa ang 1.7 trillion na lugi sa loob ng 3 linggo, hindi malayong mangyari ito batay naman sa malawak na pagbaba ng merkado sa mga nagdaang buwan. Marinding binatikos si Guidote ang palasyo na anya'y muli na namang nagsisinungaling sa pagtanggi ng naturang datos na tinatawag ng Malacanang na fake news. Maganda umaga, Pilipinas! Ano nga tayo dyan sa mga fake news na yan, Dahil alam ho ninyo, mas iniinda ngayon ng ating mga kababayan yung
hirap sa hanap ng kikitain nila o makakain nila sa araw-araw. Magandang umaga kay Kaobet Martin at sa lahat ng mga nasa transport sector natin. Kaobet, good morning. Binibida ni Kaobet na alas 4 daw napipilitan siyang gumising para mag-abang ng mga balita. Di siya, sige Kaobet, good morning. At happy birthday mo na. Magbatian nga muna tayo. Ito mas exciting to, baka sakaling may mag-treat. Birthday ngayon ni Orly Trinidad ng GMA. Orly, happy birthday. Magparamdam ka naman. Wag mo naman panindigan na ikaw ay isang dakilong Ilocano, na talagang natmaku. Orly, happy birthday. Ka-birthday niya rin si Romeo Nebriha at saka si Gerald Rosero. Si Gerald Rosero po ay kaklase ko ng high school na ngayon ay nakabase dyan sa Gozo, Malta. Gerald, Gigi, happy birthday. Pagbutihin mong pagtuturo ng piano dyan. Magaling na pianist po yan. At kahapon din ay birthday naman ni Nes Diona, Orly Beltran at Edwin Talents. Yan po ay mga poging miyembro ng class Mapitagan ng PMA. Congratulations nga pala sa Mapitagan. Matagumpay ho yung golf tournament na isinagawa kahapon ng class Mapitagan ng Philippine Military Academy dyan po sa Campo Aguinaldo. Maraming salamat siyempre sa ating mga top sponsors. Lalong-lalo na ang NGCP, si Commissioner Aliel Nepomuceno at marami pang iba. Again, congratulations sa matagumpay na first Mapitagan Golf Tournament sponsored by, siyempre, tinaguyod ho ng class Mapitagan ng PMA. Hindi ko na kayo isa-isahin dahil baka mamaya magkatampuhan pa. Boss Emil, nanalo ka ba? Wala silang feedback kung sino yung hampas lupa na nagkampiyon. Anyway, congratulations. At saka, di ba class 80? Dekada 80 naman sa North Cotabato, sa Kidapawan City, ang magkakaroon ng pagtitipon sa October 31 naman ito. Ayan, At ang sponsoring batch ay ang batch 82. Ayan. Ito po ay isang taon ng pagtitipon ng mga miyembro ng dekada 80. Yung class 80 hanggang class 89. Ayan, magkita-kita tayo sa Kidapawan City sa FCG Hotel and Convention Hall sa bispiraso ng undas. Kita mo naman kung kailan mag-uundas. Para pagkatapos ng happy-happy, tumuloy na sa mga pagdalaw sa mga yumaong mahal sa buhay. October 31, para sa mga miyembro ng dekada 80 ng Kidapawan City, lalong-lalo na dyan sa abroad. Ito na yung pagkakataon yung bumalik ng Kidapawan at mag-enjoy. May mga pa-concert na ini-sponsor ho ang Batch 82 para po sa dekada 80 alumni homecoming. Ayan, Kidapawan City ho sa October 31. Ayan, magkita-kita tayo doon. Tapos next year ang batch naman na sponsoring ay ang batch 83. Ayan, magagaling din ho yan. Ayan, Congratulations. Ayan. Eto pa. Happy birthday din dyan sa Virginia, USA, sa ating suki din, si Carol Del Pilar. Carol, happy birthday. Talaga yayamanin si Carol. Nung kapanahon ng nasa ABS-CBN Foundation pa, si Carol ay isa sa mga talagang madaling lapitan at madaling utangan. Yan, Carol, bayad ba ako sa utang ko nun? Mukhang hindi ko nabayaran. Ito pa naman, ang proud parent na si Justice Max De Leon. Talagang itinawag niya kahapon para batiin natin si Michi Patricia De Leon. Kapapasok, bagong doktor ito. Congratulations kay Michi De Leon. Very proud ang daddy mong si Justice Max De Leon dahil isa ka ng ganap na doktor. Ayan, pero hindi pa nangangahulugan na Justice Max na pwede ka nang umabuso sa pagkain dahil meron ka ng doktor.
Ha? Congratulations din sa high school classmate kong sina Elmer at saka si Sol Limpot. Ha? Si Dr. Hana Limpot ay pumasa din. Ha? Bagong doktor din po ito. Ayan, congratulations. Ha? Yan dapat ho ang mga paghahandang di ba? Yung sakripisyo na ginawa ng inyong mga magulang ay nagbunga na rin. Ha? At eto pa, syempre hindi ko kalilimutan, congratulations kay Gabi, Gabi Palmones, Gab. Congratulations sa pagpasa mo naman sa exam ng civil service. Career Service Examination. Ayan, si Gabi Palmones. Asan yung picture ng anak ko? Pambira naman. Para makita nila kung gaano kagwapo si Angelo nung medyo bata-bata pa. Ayan. Hawig ko ho siya nung ako ho ay nasa college pa. Si Gabi. Gab, congratulations ha. Utang mo na. Maganda umaga, Pilipinas! Ba't ganyan ka, Ray? Nakita mo yung picture ng anak ko para mantindi ng pagtutol mo Gusto mo mabugbog? Bibigyan pa naman sana kita ng tangerine chocolate. Kaya lang para bang yung para ba yung pagpoprotesta mo sagad to the bone. Tapos peace ka ngayon. Ay, sus me. Sa mga pauwi ng Pilipinas, baka magpapasalubong ho kayo ng tangerine, ng tsokolate, wag na imported. Meron na tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magdiniyog, ng mga magsasaka sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available po yan sa 0919-095-5935. At may mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate na pwede ho ninyong pagpilian. Available po sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material niyan ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang atin, ating tangkilikin. Tangerine chocolate, tinulungan po ito ng DTI at ng DOST para kahit na lokal, taste and looks global. Maganda umaga, Pilipinas! Ayos talaga nagkokos cutting tayo ngayon, Kanina medyo mainit lang, ngayon wala na talagang aircon. Ginagantihan ako ni Ray, baba mo naman ng konti. Bakit naman ang aircon mo nasa 30? Para kang si President Taure ba yun? Ng isang bansa dyan sa Africa, di ba? Sabi niya, wala siyang karapatang mag-enjoy ng air condition na kwarto sa loob ng palasyo habang naiinitan ang mga estudyante. At dapat magkaroon ng ventilador ang bawat silid-aralan. Yan ang presidente. Sana may malasakit sa kanyang mga mamamayan, lalong-lalo na sa kabataan. Maganda umaga, Pilipinas! Itinuturo sa ilang paaralan sa Germany ang subject na kindness o kabaitan. Hindi tulad ng tradisyonal na klase na base sa libro at pagsusulit, nakatuon ang bagong subject na ito sa pagpapakatao, pagmamalasakit at koneksyon sa kapwa. Dito tinuturuan ng mga estudyante na makiramdam sa emosyon ng iba, igalang ang hangganan ng bawat isa, makinig ng hindi sumasabat, at pagtulong ng kusa. Sa halip na batayan ang pag-aaral sa marka o bilis ng pagsagot, sinusukat ang mga bata batay sa pakikitungo, kooperasyon, mga sandaling tahimik ng pagmumuni-muni. Ang mga simpleng gawain gaya ng pagtulong sa kaklase, pagdamay sa mga napag-iwanan o pagbibigyan ng espasyo sa ibang nangangailangan ng katahimikan ay ginagawa ng pagkilala. Maging ang katahimikan ay nagiging bahagi din ng aralin, hindi bilang parusa, kundi bilang simbolo ng paggalang at pag-unawa. Ang silid-aralan ay nagiging komunidad ng malasakit kung saan ginagabayan ng mga guro ang mga mag-aaral sa pagninilay, pagbuo ng emosyonal na bokabularyo at tapat na pakikipag-usap. Sa ganitong kapaligiran, ang mga salitang nauunawaan kita, I understand you, o nakikinig ako, I'm listening,
ay nagkakaroon ng bigat na katumbas din ng anumang sagot sa matematika. Ayon sa ulat, nagdudulot ito ng mas mababang antas ng bullying, mas matatag na pagkakaibigan, mas mahinahong kapaligiran sa mga paaralan. Itinuturing ng mga German ng emotional intelligence ay kasing halaga ng academic achievement sa napaalala sa mga paaralan na ang tagumpay ay hindi tungkol sa kompetisyon, kundi sa compassion. Ayan. Napakaganda, no? Sana maging bahagi din po ng ating mga signatura ang pagtuturo ng kindness. Di ba? Dito sa Pilipinas, very unkind na yun. No, eh. Tsaka ang daming may mga nagsisuicide, di ba? Dahil sa school bullying. Oh. Kaya dapat mas maging mapag-unawa tayo. Oh, dapat nga, matuto tayo na magpatawad, at umunawa, makinig sa ating kapwa. Maganda umaga, Pilipinas! Tapos susundan natin ang balitang ganito. At hanap po na tayo. Huwag na nga muna politika. Nakakabuisit na yung mga balita sa politika eh. Kaya alam, puro diskaya itong balita. Dali. Hanapin natin. Alarin. Bakit ba ganito ang mga nangyayari sa ating kapaligiran? Wala eh. Puro ganun ang balita natin dito. Ayan, kanina ko pa iniis ka. Naghahanap ako. At least medyo maganda-ganda mga balita man lang. Ha? Wala. Ganun pa rin. Sige. Basahin na lang natin. Ito yung balita. Ano mo gagawa natin? Maganda umaga, Pilipinas! Iginiit ni Ombudsman Boying Rimulya na handa siyang imbestigahan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sakaling may maghain ng kaso pagkatapos ng termino nito. Ayon kay Rimulya, handa siyang mag-imbestiga lalo kung mayroong mabigat o totoong ebidensya. Pagtiyak ng bagong ombudsman, susundin niya ang due process at lalong ebidensya lamang ang pagbabatayan, hindi chismis. Samantala, pinabulaan na naman ni Rimulya na itinalaga siyang ombudsman para idiin si Vice President Sara Duterte, harangin ang pagtakbo nito sa 2028 presidential elections. No such thing, Lakay. Hindi yan kasama sa marching orders ko at hindi yan kasama sa kahit anong bagay. Kasi wala naman akong marching order kundi stop corruption. Iniimbestigahan na ngayon ng ombudsman ang umano'y 100 million pesos na bank transfer ng isang malaking kontratista sa dalawang kongresista. Ano ba ito? Kongresista na dating kontratista o kontratistang naging kongresista? Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, kabilang sa top 15 corporators ang sangkot na kontratista. Habang dalawang kongresista naman ay hindi kabilang sa unang binanggit ni na Curly Diskaya at Sara Diskaya na sangkot ng mga mambabatang sa pagkuha ng kickback. Magsasagawa niya ng fact-finding investigation ang kanyang mga investigador kasama ang AMLAC at National Bureau of Investigation kaugnay ng transfer ng 100 million pesos sa bank account ng dalawang kongresista. Magugunitang noong nakalipas na linggo, sinabi na rin ni Rimulya na may 12 hanggang 15 kongresista na manoy kumikilos bilang kontratista sa mga proyektong pang-infrastruktura na posibleng masampahan ng demanda sa mga susunod na buwan. Ayon sa ating bubwit, ang kongresista daw po, dalawang kongresista ang binabanggit ni Secretary Boying Rimulya ay itago natin sa inisyal na at ayan. At si Secretary Boying, nagpa-blind item na rin. Ano ba naman yan? Maganda umaga, Pilipinas! Sinuspende naman ng Konseho ng Lungsod ng Maynila ang isa nitong miyembro matapos mapatunayang may basihan ng reklamong pangharas laban sa kanya. Sa bisa ng Resolution number 393, ipinatupad ng Konseho sa pangunguna ni Vice Mayor Chia Atienza ang 60-day na suspension laban kay Konsehal Kuya Ryan Ponce. At magiging epektibo ito 15 araw matapos matanggap na opisyal ang abiso. Kasunod ito ng naging privilege speech ni Konsehal Eunice Castro noong October 9 na naglalaman ng mga alegasyon laban kay Ponce.
Ayon kay Vice Mayor Chi Atienza, ang naging aksyon ng konseho ay patunay na seryoso ito sa pagpapanatili na mataas na pamantayan ng asal ng mga halal na opisyal. Sa ulat ng Committee on Ethics, may bigat umano ang aligasyon ni Castro. Kahit tuminginan ng tawad si Konsehal Ponce, kailangan pa rin managot ito bilang opisyal ng gobyerno. Ipinalawanag naman ni Konsehal J.B. Hison na namuno sa investigasyon ang parusang 60 araw ang pinakamataas na maaaring ipataw sa ilalim ng internal rules ng konseho. Dahil nagsimula ang kaso sa isang privilege speech at hindi formal na verified complaint, limitado ang maaaring parusa ng konseho batay sa Local Government Code. Bukod sa suspensyon, inaprobahan din ng konseho ang reorganisasyon lang lahat ng komiteng kinabibilangan ni Konsehal Ponce. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 5:01 ang oras sa buong kapuluan. Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Ay, Biyernes tayo sa mga nakakalimot ha. Ngayon po ay Biyernes 17th of October 2025. Balik tayo sa mga balita na inulusad ng grupong Mayors for Good Governance. Ang isang hotline na maaaring tawagan at i-report sa publiko ang mga go substandard at mga overpriced sa mga proyektong pang-infrastruktura. Tinawag ang naturang platform ng Mayors for Good Governance na Report Infra. Layunin nitong makapagbigay ng ligtas at madaling paraan sa publiko para magsumite ng impormasyon at mga ebidensya upang malabanan ang katiwalian sa mga government projects. Maaaring magpadala ng ulat ang mga may nalalaman sa katiwalian. Area Code 02. Ang telepono 8459-0143. Bukas ito Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Pwede ring magsumite ng report online sa Mayors for Good Governance at .ph. Ulitin natin ha, Mayors for Good Governance .ph /report infra PH. Ayon sa Pasig Mayor na si Vico Soto, isa sa mga convener ng grupo, bunga ito ng patuloy na pagkadismaya ng publiko sa laganap na katiwalaan kahit na may mga ginagawa ng mga investigasyon. Dagdag naman ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, layunin ng hotline na gawing makabuluhan ng datos ng mga sumbong ng mga mamamayan. Ang bawat ulat na matatanggap ay dadaan sa pagsusuri ng technical at legal team. Saka ito ipapasa sa Independent Commission for Infrastructure. Samantala, ay teka muna, nasa linya na natin si Brian Posadas, ano ha? Kasi marami sa ating mga kababayan ang madalas na nag-i-enjoy sa pag-upo ng mahabang oras, ano ha? Nakakalimutan na ang exercise. Alam ba ninyo na yung palang paggalaw-galaw, ano ha, yung mga simpleng exercise, base ho sa mga pag-aaral, nakatutulong para malabanan ang Alzheimer's. Magandang umaga, Pilipinas! Ano ang koneksyon ng galaw-galaw para hindi maagang pumanaw o para hindi maagang magka-Alzheimer's? Ang lalong-lalo na sa mga nagkakaedad na, ha? At muli, congratulations sa mga miyembro ho ng Class Mapitagan at sa mga lumahok sa first Mapitagan Golf Tournament. Ayan, ha? Padala nyo sa akin yung kung sino yung mga nanalo, ano ha? O, sino ang kampyong hampas lupa. Ayan, ha? Si Sir Brian, hindi naman yata ito nag-golf. Ibang golf ang alam nito eh. Yung puro dribble. Basketball yun, hindi dol yun. Sir Brian, good morning. Good morning, Kong Angel, at good morning sa mga tagapakinig at nanonood sa atin sa DCRH. Mag-weekend kasi, kaya namin sinamantala itong pagkakataon na mapag-usapan ng topic na ito. Marami na naman ang uuwi ng mga probinsya, matutulog maghapon, sasabihin, babawi ako ng pahinga, gano'n, ano ha?
Ano ang kinalaman ng matagal na pag-upo sa pagkakaroon ng Alzheimer's? Anong connects? Yeah. Okay, Kung Angel, meron ng study no na ginawa sa US no, specifically University UCLA noong 2018. They did an MRI of people and they compared yung mga tao na umuupo ng mas matagal kesa sa iba or hindi, yun nga, yung laging hindi gumagalaw, no, yung sedentary. And what they found out is merong thinner na medial temporal lobe, no? Ang medial temporal lobe, no, this is crucial in your memory function. So nandiyan yung amygdala natin and other parts of our brain that helps in the memory, no? So lumalabas yung mga nakaupo madalas, no, at hindi masyadong mahilig gumalaw, sila yung nagkakaroon ng mas maliit or thinner na MTL structures. Now, hindi lang hindi lang Alzheimer yung pinag-uusapan natin dito. It's the memory loss. So hindi specific na study about memory loss, na specific study about Alzheimer's, it's for your memory. Kasi nga lumiit yung medial temporal lobe. Kaya lang naka-connect siya with Alzheimer kasi ang Alzheimer yun yung parang feeling mo na yun yung nagiging makakalimutin na yung tao. It's in your MTL. Pero kasi ang Alzheimer itself, na maraming iba-ibang cause yan, partly it's also caused by genetics. So, lumabas sa study, sedentary lifestyle, especially sitting for long periods, is really associated with the reduced thickness of that medial temporal lobe. So, lumalabas din dito na ito yung isa sa mga modifiable risk factor for cognitive decline and dementia. But this is just one of many, pero nakaka-cause talaga siya. So, yes, hindi maganda na nakaupo ka lagi. So, minsan nagkakaroon ng connotation, ay magagawa ako ng steps ko, no? Maglalakad ako. Tapos kinuha mo kagad siya lahat ng umaga. Nag 7,000 steps ka ng umaga or kahit 10,000. Tapos pagdating sa hapon, tumigil ka na. Nakaupo ka na maghapon, may problema din tayo doon. Kasi ang nagiging problema dyan, Kong Angel, yung sirkulasyon ng dugo. No? So again, our brain also consumes 20% no, of our sugar. And kapag nakaupo ka, ramdam natin na parang pagod na pagod ako kasi gumagana yung utak natin. Pero ang problema nun, dahil nakaupo tayo, bumabagal yung sirkulasyon. So yung hangin, yung oxygen, tsaka yung nutrients na kailangan ng dugo natin, bumabagal. So dahil bumabagal yan, nagkakaroon tayo ng tinatawag na atrophy ng muscle dun sa area na yon. But that's the reason why kailangan tatama na gumalaw-galaw, no? Para hindi mahagang pumanaw. Sabi mo nga, siguro ang kailangan dyan, no, hindi lang yan yung number ng steps, pero ang kailangan din natin dyan yung time sitting. It should not be at least every 30 minutes, you do 1 minute walk. Every 2 hours, you take a 5-minute walk break. Or every 3 to 4 hours, you can do quick stair climbs. No? Ayun, nako, paano yun? Gaya halimbawa ako, Sir Brian, 2 oras ako nakaupo dito. Mula alas 4 hanggang alas 6 nakaupo ako. So okay lang na habang nagpo-programa, habang ini-interview kita, nag-exercise, ayos lang yan. Ganyang simpleng movement. Pwede na yan. Yeah. Tapos hindi naman kasi kailangang mahaba yung lakad mo no? So kunyari kung Angel, may break kayo no habang commercial, tayo ka lang konti, lakad konti tapos balik ulit. No? Mga 1 to 2 minutes kasi that's already enough So kung 2 hours naman, halimbawa nagdire-diretso talaga na trabaho na 2 hours, tayo ka after 2 hours, 5-minute walk break. Kahit within your area, ikot ka lang, galaw-galaw talaga. No? So kailangan may movement tayo kasi that triggers your brain and your heart to pump. No? So magpa-pump siya, tapos mas dadaloy yung oxygen sa yung dugo, yung dala-dala yung oxygen sa brain natin. Para ma-prevent yung pag-atrophy. Not necessarily naman pawisan ka, no? Basta at least gumalaw-galaw ka. Hindi. Yes, hindi naman kailangan pawisan ng husto. No? So, basta ang mahalaga, gumalaw, mag-pump ng mas mabilis yung blood, yung heart natin para mabot sa brain. Lalong-lalo na yung mga nasa mga call center, ha? Pagka medyo matagal. Yes. Dito sa akin, wiwi lang ang pahinga. Wiwi lang ang tayo. Dahil tuloy-tuloy.
Mabuti so dapat medyo malayo ng konting CR mo, mga 1 minute na walk. Hindi, nandito lang sa may likod eh. Ayun lang. So, yun ang ano, yung iba kasi niyayabang, maghapon meron akong 20,000 steps, pagkatapos doon titira na ng sangkaterbang kanin at saka ulam. O di wala din, di ba? Yeah, tapos kung ginawa mo lahat yung steps mo in lahat umaga, tapos pagdating sa hapon, lahat nakaupo ka na lang, di ganun din. At saka yung sedentary lifestyle na yan, nakapagpapalawlaw din ng skin natin yan, di ba, Sir Brian? Kasi hindi na i-stretch. At saka ang problema dyan, hindi lang naman, hindi lang yung brain talaga natin, even other parts of your body, kasi nga hindi nag-flow na maganda. So parang napapansin nyo rin yan, pagka tayo, medyo masakit na yung mga kalamnan, masakit yung mga tuhod, kasi hindi nag-flow na maganda yung dugo rin natin. So that's why physical activity is always encouraged by your medical community. At what age yung pinag-uusapan natin? Hindi lang ito pang senior Baka akala nyo yung mga senior na kasi yung mga senior kung kailan tumanda saka nagkakahilig mag-golf, Ayan. Tapos hirap nang pumalo, hirap nang maglakad. Kaya nandun nga sa nasa field nga, nasa ang tawag dito, golf course nga, pero nakasakay naman sa buggy doon sa sasakyan. So, wala din, hindi rin kayo na-exercise. Dapat naglalakad na yun, lalo sa mga senior. So, at what age dapat, kasi nakapapansin natin, mas tamad ang mga bata ngayon na mag-exercise. So, pati bata, kasama doon sa mga binabanggit mo, Sir Brian? Yeah, ang sinasabi natin dito, ang sabi sa mga pag-aaral din, you start early, So in your 20s to 30s, ang tawag dyan building brain reserve, This is when our brain, still forming strong neural connections. So dito yung panahon na nagko-form tayo ng stronger neural connections. So regular movement, ang binuboost nito yung brain-derived neurotrophic factor or yung tinatawag natin na BDNF. This is a key molecule that grows and protect the neuron. So you build early. So it's more of a brain reserve from your 20s to 30s. Pagdating mo ng 40s to 50s, the role of that exercise is already protecting your brain volume and your metabolism. Pag 60s and beyond tayo, preserving na lang, delay na lang to ng age-related atrophy. So you start early. At wag ho ninyo sabihin na, hindi, may ultraflex na, okay na ako. Hindi na ako mag-exercise, hindi na ako problema sa pananakit ng kasukasuan ko. Hindi katuwiran yun, Dapat pa rin may exercise. Oo. Yeah, that's where Ultraflex can help, Kung Angel. Dahil ang problema natin, dahil sedentary yung lifestyle din natin, and then we also gain weight, plus talagang normal, may natural na nagde-degrade yung mga collagens natin. Para siyang cycle, lalong nag-aggravate yung problema. Halimbawa, dahil hindi ka laging gumagalaw, sumakit na yung tuhod mo. Pag sakit ng tuhod mo, ayoko nang maglakad. Correct, oo. Ayoko nang gumalaw kasi ang sakit pag gumagalaw ako. That's why, sabi rin namin, we can start as early as 20-year-old. You can start having a healthy habit. You can start taking your Ultraflex and then you start walking para magbi-build yan. It's also the reserve. May build ka sa joints mo na hindi yan basta mananakit at nakakapaglakad-lakad ka, which can also help your brain. So that's the reason why kailangan natin talaga na may movement at make sure may tamang supplementation. Ayan. Anyway, hindi ho natin kaya accommodate yung mga tanong, lalong-lalo na sa mga senior citizen dyan, na may mga concerns na ho sa pananakit ng kanilang mga kasukasuan. May mga medical experts ho tayo na naka-standby. 0931-033-2871. Dyan ho kayo tumawag. O mag-text. Text lang, text para mas ma-accommodate natin mas maraming concern. 0931-033-2871. Ayan. Dyan po yung text line na po pwede ho ninyong padalhan ng inyong mga concerns. Ang masagot ho ng mga medical experts natin kasama si Sir Brian Posadas. Sir Brian, kahapon din may balita, may binanggit akong balita. Kahapon ba yun, isang araw? Mas magandang matulog ng nakabold
naked. Diba? Hindi, kasi daw mas maganda. Depende kung mag-isa ka eh. Pero pag may kasama ka, baka hindi ka makatulog. Hindi, sabi ko, pwede rin naman yan, kahit na mag-isa ka, pero siguraduhin mo lang, dahil madalas yung lindol ngayon dito sa Pilipinas, yung nininenok ninyo ng mga bathrobe sa mga hotel, ay within reach. Inuwi eh. Ang dami niyan. Naku, ugaling Pinoy yan. May tali, dapat may tali. Ayan, within the reach ninyo para kahit na natulog kayo nakabold. Pero totoo ba yun? Mas nare-relax sa katawan pagka walang damit base sa mga pag-aaral? I'm not specifically, familiar with that. No? Pero nagkumot ka rin naman. Siguro it's more of the tight clothes eh. Yun yung problema doon. Minsan kasi tight yung gamit natin pantulog. Kaya nga, ang nire-recommend mas loose yung mga damit mo pag natutulog para nare-relax yung body mo. Hindi yung nakakonstrict yung muscles. Kaya pala maluwag ang pajama. Yes. Para mas madali yung movement. It's not necessarily being bold, but it's more of maluwag yung garments natin. Okay. Sir Brian, maraming salamat ha. Tsaka pahinga mo muna yung lalamunan mo ha. Isa ka pa eh. Hindi porket may ultabayo pwede ka nang pwede ka nang magtuloy-tuloy ng mga lecture mo ha. Relax din ha. Medyo marami lang talagang ginagawa this October kaya napapagod din. Pero of course, no, hindi naman tayo naglagnat. So tuloy-tuloy tayo for the past. Thank you, Sir Brian. Magandang umaga. Sige, thanks, Angel. Ayan, sa mga may concerns pa ho, 0931-033-2871. Diyan po kayo makipag-ugnayan. Magandang umaga, Pilipinas! 17 na makalipas ang 5 na umaga. Formasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 21 na makalipas ang 5 na umaga. Okay, kumustahin muna natin si Ramil. Kasama na natin si Grace Castañeda mula sa Pag-asa. Ma'am Grace, good morning. Ma'am Grace. Ay, Malu, nawawala si Ma'am Grace Castañeda, ha? Ano man po ang lakad natin ngayong araw na ito, magbawa ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa ating mga emergency kit, ha? At sa ating mga household use. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family wrapping compound improved alcohol. Ayan po yung mabagong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge beating and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Ma'am Grace Castañeda ng Pag-asa, good morning. Yes, good morning din po Sir Angel at sa ating mga taga-subaybay. Yung low pressure area nga po na minomonitor natin ay isa na ngayong ganap na bagyo and may local name na Ramil, huli itong namataan sa layong 1,145 kilometers east of southeastern Luzon, and taglay po nito yung lakas ng hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 55 kilometers per hour. Kumikilos po ito pakanluran, hilagang kanluran ng mabagal. Sa kasalukuyan po wala pa itong epekto or hindi pa po ramdam yung epekto nito ni Bagyong Ramil sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit meron na po tayo nakataas na wind signal number 1 sa easternmost portion ng Quezon, Camarines Norte, Catanduanes, Camarines Sur, Albay, sa northern and eastern portions ng Sorsogon, maging sa eastern portion ng northern Samar. Ito pong wind signal po natin, paalala po sa ating mga kababayan, ay meron po itong lead time na 36 hours para po makapaghanda yung ating mga kababayan. So most likely po bukas habang mas papalapit itong si Bagyong Ramil dito sa ating kalupaan, doon na po magsisimulang maramdaman natin yung malalakas na hangin po
po na dulot nito. So for now, meron pa po tayong time para po makapaghanda dito sa epekto ni Bagyong Ramil. So na-expect po natin during its passage, highest possible wind signal po natin ay number 2, but hindi natin nire-rule out yung possibility na mag-raise tayo ng wind signal number 3 kapag nag-intensify pa po ito into a severe tropical storm category bago po ito mag-landfall. And also, yung ganito pong hangin, posible pa din po itong magdulot ng damages, lalong-lalo na sa mga structures na gawa sa light materials. Kaya naman pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Samantala sa mga pag-ulan naman, for now, wala pa pong pag-ulan na nararamdaman na dulot ni Bagyong Ramil. But mamaya pong hapon, posibleng yung trough or extension po nito ay magdulot na ng mga pag-ulan sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar. And sa kasalukuyan din po, medyo maulan pa din sa malaking bahagi ng Luzon. Dulot naman po ito ng easterlies. And for the lagay naman po ng ating karagatan, for now wala pa po tayong nakalataas na gale warning, but possible po this afternoon or tomorrow morning ay posible na po tayo magtaas ng gale warning sa northern seaboard ng Eastern Visayas maging sa seaboards ng Southern Luzon. And sa latest forecast track analysis po natin, generally yung pagkilos po ni Bagyong Ramil ay westward until tomorrow, and then west-northwestward po patungo dito sa may central Southern Luzon area. Posible po itong lumapit dito sa may area ng Catanduanes bukas ng umaga or ng hapon, and then magla-landfall sa area ng Aurora or Quezon by Sunday morning or afternoon. But hindi po natin inaalis yung possibility na kapag nagkaroon po ng mas southward shift or mas naging mababa po yung track nito ni Bagyong Ramil, posible pong maiba yung landfall area natin or mas mababa sa area po ng Southern Luzon. And then kapag po naging mas mababa po yung track nito, mas lalaki din po yung area natin under wind signals dyan po sa may bahagi ng Southern Luzon. Kaya po continuous monitoring pa rin tayo and patuloy na mag-atabay sa updates na ipapalabas po ng Pag-asa. Grace, sabi mo mabagal. Ano speed niya ngayon? Ngayon po mabagal po yung pagkilos niya, so less than 10 kilometers per hour po yung kanyang pagkilos. Kahapon nasa mga 30 na ito, bakit biglang bumagal? Medyo nagko-consolidate pa po siya, yung parang nag-iipon pa ng lakas. Yes po, parang ganoon po Sir Angel. Pambihira naman to si Ramil. Mabagal po yung kanyang pagkilos. Hindi, wala siyang ka-interact na weather system kaya siya bumagal? Sa ngayon po, wala naman po tayo nakikita, but yun nga po yung parang nagko-consolidate pa po siya yung sa within the system po mismo, ganun po. Yung system niya mismo? Apo, yung sa development niya po. And then, nakita naman po natin sa mga susunod is posible pong mas bubilis na po yung pagkilos nito after 12 hours and beyond po. So, expect po natin, Sir Angel, tomorrow and sa Sunday or over this weekend po, doon po natin pinakamararamdaman yung epekto po ni Bagyong Ramil sa malaking bahagi po ng Luzon. Mag-i-start po dito sa may eastern section ng Central and Southern Luzon towards the northern Central Luzon area. Huwag na sanang babago. Sana eastward na lang talaga siya para paakyat, di ba? Wala masyadong hagipin ng mga kalupaan. Yes po, Sir Angel, but so ngayon po sa analysis natin is mataas po yung chance na magla-landfall po siya or tatawid po siya dito sa mainland natin. Kaya po paghahanda pa rin sa mga kababayan natin. At saka sa mga kababayan natin, dagdagan yung dasal. Di ba? Kasi may lokong Ramil to. Nag-iipon pa ng lakas. Di ba? Kahapon nakala ko okay na dahil nasa mga 30 kph na siya. Ngayon less than 10 na naman. Ano ba naman yun? But nakikita po natin for now, ang highest possible niya na intensity ay tropical storm. But then, posible pa, malakas pa din po. May kalakasan pa rin yung hangin nun. So, sa mga light materials na structures po natin, posible pa rin siya magdulot ng damage. Hindi lang yun Tsaka nag-iipon ng tubig Yun ang malungkot dun Yes po, yung mga pag-ulan din po na dala nito, and kaya po pag-iingat sa mga kababayan natin, lalo na yung mga flash floods and landslide prone area po. Sige Ma'am Grace, wala na naman kayong tulugan starting today. Vitamin C dagdagan ng vitamin C para para mas para mas malabanan natin yung yung stress diyan. Stressful kaya ang buhay ng mga taga-Pag-asa. Bantakin mo. Ilang synoptic station nga minomonitor nyo pag ganitong may bagyo?
Depende po, Sir Angel, yung parang nag-hourly po sa amin na observation. Kung yung mga areas po na affected, na maapektuhan po ng bagyo tuwing bagyuhan. Kasi ang consumer ho ng mga impormasyon galing sa Pag-asa, hindi lang naman ho Pilipinas, kundi pati yung ibang bansa na po pwede rin pong maapektuhan ng sama ng panahon. Wala pa siyang international name? Wala pa po, Sir Angel. So local name muna ang gagamitin nila. Yes po. Si Ramil pa rin. Ayan. Ma'am Grace, ingat dyan ha. Maraming salamat po. Ingat po, maraming salamat. Pahinga din pagka may time ha. Yes po. Thank you. Po tayong lahat. Sige, si Grace Castañeda mula sa Pag-asa, gaya ho ng babala ho ng Pag-asa, dagdagan ho natin ating dasal, dagdagan ho ang ating paghahanda dahil medyo pilyo din itong si Ramil, wala namang ka-interact na anumang weather system, on its own, nagpapalakas dyan po sa may karagatan. Maganda umaga, Pilipinas! Tuloy, si Sherwin Alparo ay nandyan sa dagat-dagatan. Ang tropa po ni Sherwin Alparo ay nandyan sa may dagat-dagatan, Caloocan. Hey, hey, hey! It's the time of the year para mamigay ng malakasang pamasko! Dahil eto na ang Deezer H Pasko Panalo Malakas Promo! Kapag nahuli namin kayo nakatutok sa Deezer H Radio o nanonood sa Deezer H TV at Deezer H Online, instant meron kang ginaldong 1,000 pesos at Christmas gift basket hatid ng DZRH. Plus, may bonus round pa! Kailangan lang sagutin ang keyword of the day para mapasa inyo ang aming Deezer H mini component. Kaya, kinig na! Sa Deezer H Pasko Panalo Malakas Promo! Ulitin natin, ang grupo ng mga gwapo sa pangunguna ni Sherwin Alparo ay nandyan sa Barangay Dagat-Dagatan, Caloocan. Lakasan nyo na inyong mga radyo, telebisyon. Wala ba kayong payong? Wala ba kayong mga raincoat? Wala ba kayong mga tent na magagamit nyo sa ganitong mga panahon ng emergency? Wala akong ipamimigay na ganyan. Pwede nyo gamitin yung 1,000 na ibibigay sa inyo ni Sherwin. Ayan, Clarex. Maganda umaga, Pilipinas! Pero kung gusto nyo makadali naman ng 6,000, dito tayo sa Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog! 6,000 ang naghihintay na premyo sa ating Mahiwagang Tunog. Sagutin nyo habang kayo'y naliligo gamit ang Shield Bath Soap. Ay, wag naman. Pagkatapos nyo maligo, saka nyo sagutin. Yung isang item dyan ay ginagamit sa komunikasyon, pero parehong gumagamit po ng dekuryente yung mga item na ating hinahanap. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangang meron po kayong sharer badge. Maganda umaga, Pilipinas! Si Daniel nagsalita na. Si Daniel Padilla po ito, Nagsalita na tungkol sa kanyang love life. Yan ang ibabalita sa atin ni Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Mas marami ngayon ang naiintriga kung may namumuong relasyon na nga ba talaga kina Daniel Padilla at Kyla Estrada. Matagal nang napapag-usapan ng tungkol sa kanilang dalawa pero ngayon lamang nagsalita ang kapamilya actor tungkol dito. Ang sabi lang ni Daniel sa isang interview sa kanya ni MJ Felipe ay huwag daw munang i-pressure ang mga bagay-bagay, hayaan na lang daw na mangyari kung ano man iyon. Lalabas at lalabas din naman daw kung ano talaga ang totoo. Ayaw lang daw talaga niyang i-showbiz ito kaya tuloy lalong nagdududa ang karamihan na may something talaga kina Daniel at Kyla. Nagkasamang dalawa sa kanilang action drama na Incognito at nakitaan na sila roon ng closeness sa isa't isa. Ngayon lamang napapag-usapan dahil sa kinumpirma na nga ito ng vlogger na si OG Diaz. Kaya abangan na lang natin ang araw na aamin na talaga na sila na nga ba. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie! Itinanggi naman ni Senator Bongo na kakilala niya mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya. Reaksyon ito ni Senator Go sa pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya at Public Works Secretary Vince Dizon na iniimbestigahan nila ang posibleng pagkakaugnay ng mga Diskaya sa CLTG Builders na pag-aari ng ama ng senador. Mahinala naman si Senator Bongo na tila inililihis ang investigasyon para maprotektahan ang utak ng Ghost Flood Control Projects.
Ayon kay Senator Go, ang taong bayan ay ang talo dito. Kawawa ang sambayan ng Pilipino kung ang magiging ending ng kontrobersiya at investigasyon ay ililihis namang gayong tumbok na kung sino ang nakinabang sa pondo ng bayan. Matapos isangkot ang kanyang pangalan sa flood control mess at ilihis ang issue, tiniyak naman ng senador na handa siya sa anumang investigasyon dahil wala siyang itinatago. I am one with the Filipino people in this crusade against corruption. Nag-aantay ang Pilipino na meron pong mapanagot. Tumbukin po natin yung talagang mastermind. Papunta na eh. Papunta na doon sa mastermind eh. Tuwag ho tayong pumayag na ilihis po ang katotohanan. Samantala, may kaugnay na balita naman si Raymond Paz sa RH28. Raymond, good morning. Hinimok ni Senador Christopher Bongo ang lahat ng mga testigo at isinasalang sa investigasyon hinggil sa mga maanumalyang flood control project na ilahad lang ang totoo. Ito'y matapos idawit ang kanyang pangalan sa kontrata ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ayon kay Go, maganda na ang itinatakbo ng mga investigasyon at malapit nang matumbok kung sino ang mastermind, sana ituloy na. Hindi gaya ng nangyayari ngayon na inililihis ang issue. Tanong tuloy ng senador kung ito ba ay bahagi ng cover-up. Muling iginit ni Go na siya ay kaisa sa paghanap ng taong bayan ng katotohanan at kung sakali man na may kamag-anak siyang sangkot sa anomalya ay dapat lang silang kasuhan. Una nito ay may report na nagkaroon ng joint venture ang mga kumpanya ng mga Diskaya sa construction company ng pamilya ni Go na CLTG Builders. Narito si Senador Bongo. I am one with the Filipino people na alamin yung katotohanan. Tumbukin natin kung sino yung may kasalanan. Yung flood control ang issue dito. Yung ghost projects ang issue dito. Yung mga substandard projects ang issue dito. Mga anomalous projects ang issue dito. Panagutin natin ang dapat managot. Huwag tayong lumihis. Ano to? May cover up? Ano to? Para ilihis yung atensyon sa totoong may kasalanan. Ito si RH28 Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Maganda umaga, Pilipinas. Mamalengke muna tayo. Presyo ng gulay sa bagong Barrio Market sa Caloocan. Bumaba naman. Nandun si Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. May butag, Kuya Angel. Halos sa 40 pesos ngayon ang ibinaba ng ampalaya. Ito sa bagong baryo sa Caloocan. Parang balintawak din dito, Kuya Angel, dahil bagsakan din ng mga gulay. Itong kalabasa, Kuya Angel, ay bumalik na sa dati kanyang presyong 40 pesos yung bawat kilo. At bumaba na rin ng 50 pesos. Itong presyo ng kamatis na nasa 150 pesos. Ang labanos ay 80 pesos na lang. Pag itong talong naman ay mabibili na ng 70 pesos hanggang 100 pesos. Yung luya nasa 160. Ang sibuyas ay 160. Ang bawang ay bumaba ng 130 mula sa dating 160. Ang sayote naman ay balik na sa dating presyo ng 60 pesos. Ang repolyo bumaba na rin ng 70 to 90 pesos. Habang itong carrots naman mula sa 250, 190 pesos. Yung siling laboy yung Grindel ay bumaba na rin ng 250. Yung siling panigaan ay nasa 80 pesos. Ang siling makopa yung bill pepper ay 250 na rin. Habang itong pechay Bagyo at pechay Tagalog nasa 80 to 90 pesos bawat kilo. Yung Bagyo beans ay nasa 160. Broccoli 240 pesos yung bawat kilo. Ang presyo naman ng karne ko Angel, ang manok ay nasa 190. Habang itong baboy ang medyo tumas kunti. Nasa 330, kumpara doon sa mga katabing palengke kahapon lang, ay makukuha ng 300 pesos bawat kilo. Yung pork chop, 330, giniling 330, pata, unahan at ulihan ay 320 pesos at tiling 400 pesos naman ang liempo. Yung mahilig sa kambing, nasa 500 pesos pa rin. Habang ang baka ay 450. Medyo mas mataas ngayon yung bangos. Pumapalo ng hanggang 400 o 350 bawat kilo. Yung maliliit naman ay 300 pesos.
Ganon din ang galunggong nasa 330. Habang 280 naman yung malalaki. Ang yellow bean nasa 220 pesos. Habang yung mahilig naman sa mga pusit. Yung pusit lumot 180, ang pusit galawang 180, ang pangkalamares 280, habang yung swans, yung malalaki, itong sugpo 180 hanggang 408.40. Sa presyo ng bigas, merong 32 pesos. Pero medyo may kulay pagkaya maroon. Habang itong 35, yan naman ang nandito sa isang pwesto. Pero bihira lang ang mamimili. Mas gugustuhin pa rin nila yung 40 pesos. Kasunod ang 42. Yung red rice 60 pesos. At pinakamahal pa rin yung dinuradong pinipilahan. At yung Japan rice na 64 bawat kilo. Habang yung malakit naman griddle, mabibili ng 80 pesos hanggang 100 pesos bawat kilo. So yan, ating price monitoring report mula pa rin dito sa Bagong Baryo sa Caloocan na Response to 3. Edwin Duque nagulat sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin. Maganda umaga, Pilipinas! Pero pag sabihin natin, fresh at saka talagang masarap na tilapia, punta kayo ng Talisay, Batangas, di ba? Mayor Sene Mendoza, magandang umaga po sa inyo. Kumusta na ho kayo? Ingat ho kayo dyan. Oxygen Marie, good morning! At para ho sa mga pagpabalik ho ng Pilipinas, baka magpapasalubong ho kayo ng tsokolate, huwag na hong imported. Meron ho tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan. Itinanim sa ilalim po ng mga nyugan, kaya ngayon nagpo-produce na sila ng dekalidad na cacao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available po sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan. Ang mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, ang tangerine chocolate ay 100% gawang atin. Kaya sana ating tangkilikin. Ambassador Harry Amping, good morning. Justice Max De Leon, congratulations ulit, ha? At saka kay Justice Henergito ng Sandigan Bayan na maraming trabaho sa mga darating na panahon na dahil nga sa tambak ho itong mga kasong ipapaila laban po sa mga sangkot na mga opisyal sa mga flood control project. Magandang umaga din po kay Justice Raul Villanueva at sa kanyang mami si Tita Sally, at saka kay syempre si Chief Justice Alex Gismundo, maaga din pong gumigising yan, at saka si Justice Maidas Marquez. Magandang umaga sa mga suki natin sa Halifax, Canada. Maganda umaga, Pilipinas! Sa mga nagpapabati online, hindi ko po nakikita, naghang. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa Hong Kong. 42 na makalipas sa alas 5 ng umaga. Standby lang Sherwin Alparo. Pilipinas! 47 na makalipas ang alas 5 na umaga. Ay ba'y nananakit na ba inyong mga kasukusuan? Nagkaka-wrinkles ba? Humihina bang kalamnan? Epekto ho yan ang ating pagtanda. Ipinakikilala po ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio, backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, yung hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas daw po ng muscles, at glucosagreen para sa ginhawa ng kasukasuan. Available yan in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Magandang umaga po sa mga suki natin dyan sa Baler, Aurora at sa mga taga Mindoro. Uy, Director Joel Valera ng Mindoro, magandang umaga po sa inyo, ha? Ang sarap po nung inyong dalang tuyo. Maganda umaga, Pilipinas! Hey, hey, hey! It's the time of the year para mamigay ng malakasang pamasko! Dahil eto na ang Deezer H Pasko Panalo Malakas Promo!
Kapag nahuli namin kayo nakatutok sa DZRH Radio o nanonood sa DZRH TV at DZRH Online, instant meron kang ginaldong 1,000 pesos at Christmas gift basket hatid ng DZRH. Plus, may bonus round pa. Kailangan lang sagutin ang keyword of the day para mapasa inyo ang aming DZRH mini component. Kaya, kinig na! Sa DZRH Pasko Panalo Malakas Promo! Ayan, may huli na. May huli ng isda sa dagat-dagatan si Sherwin. Hindi, isda. winner. Sherwin, go ahead. Yes, Kuya Angel, kulang naman yung report kanina tungkol sa mga presyo ng bilihin sa palengke. Bakit? Oo, ni Edwin. Bakit? Dahil ang presyo ngayon ng niyog ay 40 pesos, 45 pesos. Oh, mahal ah. Malaki. Ang medyo malaki, 40 pesos. Ang medyo maliit, 35. Ang maliit, 30. Pero ang libre dito, alam mo, may mga libre pala kapag sa nyog, libre ang piga. Ayun, nakasulat doon, no? Libre ang piga. So, sa mga may dalang pigain po dyan sa bahay ng mga labahan, dalhin nyo na rin dito, pipigain din namin yan. So, libre ang piga dito. Libre ang piga ng nyog para makuha yung gata. Piga, libre. Yun na lang may lilibre mo ngayon. Di tapatin mo na, di ba pati labahan mo. Pigaan mo na rin. Uy, mura ha. 80 pesos per kilo? Ang, ano? 80 pesos. Ayun, kaya lang, hinog na oh. Hinog na eh. Napakasarap na. Ito yung maraming kalawang yung sinasabi. Yan. Masarap yan. Latundan. Nako, pampatigas ng pupo yan. Pagka nag-LBM ka, yan ang pinakamaganda. Ba't ka naman ngangata ng bakal kung meron namang saging na kalawangin? Diba? Saging na lang umata. Pero ito, hindi ngangata ito ng kalawang ngayong araw na to. Dahil huli natin, kung cellphone niya, naka-DZRH. Ano? Huli, paano mo kuya? Ruben ba? Kuya? Ruben. Hilario. Artista ka ba, Ruben? Di ba? Parang hawig ni Jericho, ano ha? Side view nga, kuya. Kuya, side view ng konti. Kung naman ang side view si Kuya Ruben. Umaanggulo, ganun talaga ang mga pogi. Hawig ni Jericho, ha? Oo. Ayan, oo. Diba nagagawa ng pag nasa TV ka na? Unang beses mong sumanang sa TV? Unang beses. Kailangan ma-challenge natin ito sa actingan, Kuya Angel. Sige nga. Marunong ka pa umarte. Kunwari, alakardo. Hindi marunong umarte. Ayan. Sino mo na? Si Senator... Alam ko, Angel? Hindi, akala ko, sabi ko, acting nga na mala Supremo. Mala Lito Lapid. Kaya mo ba umakting mala Supremo? Lito Lapid, baka ganun, aktunan. Pang-comedy pala to. Nahihiya naman si Jericho, pambira. Siya, sige, bigyan mo na lang ano. Kala ko bilalabas sa sa bunganga. Pang-horror. Akala ko sisigaw. Akala ko sasigaw. Sherwin, iyon na ang bato. Darna! Sige na, go. Wala tuloy ako. Pero men, sino paborito ka lang sa pag-umaga? Angelo Palmones po. Saan paborito mo si Angelo Palmones? Na umiiyak na ng isang katatawa. Ito meron na 1,000 pesos. Ayan ha. Thank you po. Ayan. Ay, meron pa yan ha. Kita mo ha. Kita mo. Biglang lumabas yung acting. Hindi mo alaman. Ano ba ito? May sapi ba ito? Papunta ka na doon sa horror, ha? Paundas. Paundas na yung mga actingan, ha? Mga arte doon, paundas na. Sige na. May bumibili. Sherwin, ginugulo mo, may bumibili doon sa kaya. Sige na. Lumayo na nga kasi alam, may tama. Yun na, papunta doon sa itlogin yung bumibili. Pero naman, DZRH, Joseph Vera Vasquez, at syempre DZRH, T-shirt, ano masasabi mo, Ruben? Maraming salamat po sa DZRH TV at sa inyo. Magandang umaga po. Alam mo, nanalo ng best actor pong Marte, no? So, nais mo natin ng 1,000 pesos lagi tumutok sa DZRH. Bakit na susunod natin winner sa DZRH? Pasko Panalo from Warwick number 6. Sir, in battle from DZRH,
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Sherwin. Doon sa mga taga-Caloocan, ha? Lakasan nyo rin ang radyo. Patuloy pang mag-iikot niya sa Sherwin, ano, ha? Magandang umaga ho sa mga taga-BIR. Makibalato naman tayo doon sa mali-maleta na dumating noong Lunes. Ano na po ang balita nyo tungkol doon? Ito namang mga intrigeron to. Sinabi ko lang na may maleta na pumilapila doon sa head office ng BIR nung one day. Tsaka intriga lang yan ha, na baka daw yun yung settlement ni Wawaw. Wala ho ang ganung balita ha. Wala pa ho silang nilalabas ng mga impormasyon tungkol doon ha. Yan. Magandang umaga ho sa mga taga Bureau of Internal Revenue. Sisipag ng mga yan ngayon ha, para masigurong nahahabol natin ang mga tax evader. Kumusta ng koleksyon natin sa ghost receipts ha? Yan. Ako naman nangungumusta lang. Nasa sa inyo kung sasagot kayo o hindi. Ano, ha? At magandang umaga nga pala. Kumusta na nga din pala yung undersecretary na nahuli? Na gumagamit ng wangwang ha? May violation sa protocol plate, may wangwang, may blinker ha? Secretary Banoy, anong nangyari na ang pangalan nun? Yusek Alfonso. Anong latest na doon, ha? Maganda umaga, Pilipinas! 6 na minuto na lamang, 8 na umaga. Si Raimundo Orsabia. Good morning. Konsehal na wanted sa pagkamatay ng barangay official arestado sa Maguindanao del Norte. Detalye ng balita mula kay Edjal Parosa, RH52. Edjal, good morning. Kuya Angel, naaresto na ng Criminal Investigation and Detection Group sa Maguindanao del Norte. Itong isang municipal councilor na incumbent ngayon sa Dato Salibo, Maguindanao del Sur at inaakusang isa sa mga nasa likod ng pagsabog na ikinasawi ng ilang barangay executive nitong 2023. Sa report na tinanggap ni CIDG Director, Police Major General Robert A.A. Morico, na dinakma itong 44 anyos na incumbent konsehal sa misa ng warrant of arrest na inisyo kamakailan ng korte sa Sheriff Aguac para sa 2 counts ng murder. Nangyaring insidente ng targetin umano ng pagsabog ang nilalakaran ng grupo ng barangay officials kasama na si punong barangay Jun Silongan ng Pendeten, Dato Salibo. Nasawi sa nabanggit na explosion hindi lamang ang kapitan kundi maging ang isang barangay kagawad. Maliban naman sa na-arrest ng incumbent konsehal, may 2 isa pang kapwa-akusado sa parehong kaso. Ito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Pagkalas naman na madiskaya sa ICI probe, hindi nangangahulugang walang pangilang komisyon. Detalye ng balita mula kay Giselle Caport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Idiniin ng Independent Commission for Infrastructure na ang pagkalas ng mga diskaya sa investigasyon ay hindi kahinaan o pagpapakitang walang pangilang komisyon. Ayon kay ICI Executive Director Atty. Brian Osaka, karapatan ng kahit na sino na mag-invoke ng right to self-incrimination kahit pa sa ibang mga investigasyon. Tiniyak naman niya sa publiko na may iba pa rin mapagkukunan ng impormasyon ng ICI upang mapanagot ang mga responsable sa anomalya sa mga proyekto sa flood control. Pakinggan natin ang Executive Director. No, it doesn't expose any weakness on the part of the Commission because, as I said, we were able to get information regardless on who or from which source it may be. They invoke their right for whatever reason and based on the advice of their lawyers. But as I said earlier or yesterday, we will find means. We have other sources of information to get to the truth and to find out who are really responsible for these anomalous projects. Ginawa ni Osaka ang pahayag matapos sabihin ni bagong alyansang makabayan, Chairman Teddy Casino, na na-expose ang pagiging toothless ng komisyon nang tumanggi na ang Diskaya couple na makipagtulungan sa kanilang investigasyon. Walaan niyang kapangyarihan o otoridad ang komisyon upang patestibuhin ang sinumang maaring sangkot sa flood control scandal. Wala nang sinabi ng ICI Executive Director na gagamitin pa rin naman nila ang mga ebidensya, testimonya at affidavit na nakuha sa mag-asawang contractors. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Giselle. Samantala, maghahain naman ang ombudsman ng non-bailable charges sa Sandigan Bayan laban sa mga diskaya at iba pang mga sangkot sa flood control scandal sa mga susunod na linggo. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, hahabulin nila
ng patong-patong na kaso sina Curly at Sara Diskaya. Iit ni Dizon, hindi kinatuwa ni Ombudsman Boying Rimulya ang desisyon ng mag-asawa na wag nang makipagtulungan sa investigasyon ng ICI. Yung unang kaso na final natin kasama ang mga Diskaya, ready na yon, magiging ready na yon for filing sa Sandigan Bayan. At alam niyo naman, non-bailable yung mga kaso doon. So, malapit na ang malapit na magkaharap-harapan talaga dito. Antabayanan po ninyo si Lunggo, alas 4, Radyo Henyo. Kung Angel po si Angela Palmanos, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo lang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po kay Confucius. Ang sabi niya, rebellion is born when rulers forget they are meant to serve. 2 por 2 at ACS Balita, Indian sa Wild. 1 minuto makalipas ang ACS ng umaga.